Lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos, maliban sa kasalanang laban sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao, ay patatawarin. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno at mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay unforgivable. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging mga media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito, magandang pagnilayan natin yung salitang unforgivable. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito na meron palang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Not because hindi niya talaga kaya. So pag-usapan natin kung ano yung kasalanan na yon. At sabi dito sa ating gospel, it is the sin or blasphemy against the Holy Spirit. Mga kapatid, ano ba itong tinutukoy dito? Pero bago yon, sabi po rito sa ating gospel, napakahalaga sa first part yung pagkilala, pagkilala kay Jesus. Kapag daw hindi natin siya kinilala, ikinaila natin siya sa harap ng tao, tayo rin ay ikakaila niya at hindi niya rin tayo kikilalanin sa harap ng kanyang Ama. Napakahalaga ng recognition. At ano ba itong pagkilalang ito? Mga kapatid, higit sa lahat, ito yung pagkilala sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, mapapatawad kahit na hindi natin kilalanin si Jesus. Mapapatawad pa rin yun. Pero yung hindi natin kilalanin ang Espiritu Santo ay hindi kayang patawarin. Bakit? Ano ba yung blasphemy? Ano ba yung hindi pagkilala sa Espiritu Santo? Ito yung sin against the Holy Spirit. At baka tingnan natin yung ating sarili, baka tayo ay nakakapag-commit na ng ganitong klase ng kasalanan. And what is this sin against the Holy Spirit? Mga kapatid, unang-una, ito yung desperation natin na yung kapag iniisip natin na dahil sa ating kasalanan wala na tayong pag-asa, wala na tayong salvation at wala ng Diyos na pwedeng makapagpabago sa atin, wala ng Diyos na pwedeng makapagligtas sa atin, that there is no power, there is no love, that we are already condemned. Kapag ito yung paniniwala natin, then we are sinning against the Holy Spirit. We are sinning against God. Bakit? Dahil the Holy Spirit has the power to change us. The problem is, kapag hindi natin pinaniwalaan, kapag tayo ayaw na nating maniwala na kaya tayong patawarin ng Diyos, na kaya tayong baguhin ng Diyos, na mahal tayo ng Diyos, na kinahahabagan tayo ng Diyos. If we don't want to believe doon sa katotohanan yon, then paano pa tayo patatawarin ng Diyos kung tayo mismo ayaw na nating lumapit sa Kanya? Kung tayo mismo sumuko na sa ating sarili, sa ating buhay, at hindi na natin kinikilala ang Diyos. Yung bang sarado na tayo, and so the grace of God, yung salvation, na dulot ng ating Panginoong Jesus at yung pagpapatuloy na sanctification, yung pagpapabanal ng Espiritu Santo, ay hindi na dadaloy sa atin. Kasi unang-una, tayo na yung nagre-reject. Tayo na yung
sasara ng ating sarili. And so, hindi na natin tatanggapin ang kaligtasan na kaloob ng Diyos sa atin. And also, kapag tayo, hindi na tayo naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig, hindi na tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos, then ano pa? No? Paano pa sa ating dadaloy yung kanyang pagmamahal? Kung tayo rin ay gumagawa na ng sarili nating standard, no? Na kumbaga, alam na natin tayo ay nagkakasala, nagkakamali, pero dahil nga sumuko na tayo sa buhay, hindi na tayo nagsusumikap na magbagong buhay. So that is another sin against the Holy Spirit. Ano pa ba yung ibang expression nitong sin or blasphemy against the Holy Spirit? No? Halimbawa, yung bang naniniwala tayo that we don't need God, that we don't need salvation. Ibang masyado tayong tiwala sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling galing, na pinapaniwala natin yung ating sarili na hindi ko naman kailangan maligtas, hindi ko naman kailangan ng kaligtasan. For what? Saan ililigtas? Kaya ko namang iligtas yung aking sarili sa pamamagitan ng aking mabuting gawa. If that is what you believe, then you are wrong. We are wrong. No? Dahil everything is grace. Lahat grasya ng Diyos. At kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng Espiritu Santo para gabayan tayo everyday, para tanglawan tayo, liwanagan tayo. At sa ganun, para makapagsumikap tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya, na magbagong buhay at huwag nang magkasalang mali. Kung tayo ay may ganitong mga maling paniniwala, mga kapatid, we are given a chance to change it. Kinakailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng kanyang kaligtasan. Kailangan natin ng kanyang pagmamahal. And it is because of that gratuitous love of God for us na ito ang nagdudulot sa atin ng kaligtasan. At yung habag niya sa atin, ito yung pagmamahal na ibinibigay, maging bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, ay malayang ibinibigay ng Diyos sa atin, that we have to accept, that we have to receive it gratefully and generously sa ating buhay. Mga kapatid, sana kilalanin natin itong pag-ibig ng Diyos. Sana kilalanin natin ang awa, habag, ang malasakit ng Diyos sa atin. At sana huwag nating isipin na kaya natin na iligtas yung ating sarili. Lalo na sa panahon ngayon, masyado nang abala ang tao sa iba't iba at maraming bagay sa buhay. Na para bang, nagpapayaman, no? Nagiging successful sa iba't ibang larangan. Na para bang lahat ay nararating na hindi dahil sa tulong ng Diyos. Lahat ay nakakamit hindi dahil sa ito'y pagpapala ng Diyos. Sana huwag tayong mahulog sa ganon na maling paniniwala. Lahat ginusto ng Diyos, lahat kaloob ng Diyos, lahat bigay ng Diyos. Kahit na yung ating galing, yung ating talino, ito'y lahat galing sa Diyos. At sana palagi nating kilalanin that we are sinners, that we are weak, that we are fragile, at kailangan natin ng grasya ng Diyos. Sana wag tayong mahulog doon sa tinatawag na blasphemy, doon sa kasalanan laban sa Espiritu Santo. Hindi dahil hindi kayang patawarin ng Diyos, kundi dahil kapag nagkasala tayo ng mga ganitong kasalanan, hindi tayo lalapit sa Diyos. Tatalikod tayo sa Diyos at ikakaila natin ang pangangailangan nating maligtas, ikakaila natin na kailangan natin ng awa, habag at pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, hilingin po natin itong biyayang ito. Sa ngayong araw na ito, kami po ay nandito na sa France, and a few days from now ay pupunta na kami sa Lourdes, and rest assured na kayong lahat na aking mga followers sa Word of the Day ay kasama ko sa mga panalangin, at lahat ng inyong mga intentions ay aking ilalagay sa paanan ng ating mahal na Ina sa Lourdes at sa Fatima. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang naman naming Diyos na makapangyarihan, bigyan mo kami ng kababaan ng kalooban na lumapit sa iyo, kilalanin ka, kilalanin na kami makasalanan, at kilalanin na kaming lahat ay nangangailangan ng iyong awa at pagmamahal. Sana kaming lahat ay sama-samang manikluhod sa iyo, manalangin na may kababaang loob.
Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.